Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin. Halaka, ex-senator kumilos na, binulabog ang Kamara, cheese na bisto na dapat tong malaman ng lahat. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin ang video ito. Ito na. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Saan mga kabayan, bago po natin i-play ang video ito, nako po, eto, may nakakagulat, hindi ito nakakagulat, syempre, normal na lang po ito sa kanila, no? Itong bawat issue na dumarating ay kanila pong isisisi sa mga Duterte. At ito nga mga kababayan, no? Ito daw na pambabatikos sa 2025 budget election ay kasalanan naman ni Vice President Sara Duterte. Nako po, eto mga kababayan, mga congressman, grabe kayo ha. Lahat na lang talaga, wala na ba kayong ibang maisip, no? Oh, 2025 budgets sinisira para maibalik budget ni Vice President Sara. Sabi po yan ng Solon. Yan mga karibin natin. Anong klaseng may utak ba ang meron kayo? Pati nga si former President Duterte, nadadamay na, no? Idinadamay nila. Dahil po doon sa pagkakaso, no? Pag-isampa ng kaso ni Attorney Ungab ay ni Congressman Ungab at Attorney Vic Rodriguez, sinasabi ng mga hinayutak na mga congressman, no, na ang may kagagawan daw nito ay si dating Pangulong Duterte. At dito naman mga kababayan, sinasabi nilang para maibalik ang budget ni Vice President Sara Duterte. Naku po, may maniniwala pa ba sa inyo? No? Kapag nasusukol na kayo sa mga batikos sa inyo, sa mga issue na kinaharap ninyo, gusto nyo agad matwist, no? Gusto nyo agad matwist yung issue papunta, ma-divert, no? Yung issue papunta sa mga Duterte, especially dito po kay Vice President Sara Duterte. Naku po, ang tanong po mga kababayan, naniniwala pa rin ba kayo dito po sa mga sinasabi ng mga congressman, no? Dahil nabisto na may blank items doon, no? Ngayon, sasabihin naman nila, sinisira nyo ang 2025 budget dahil gusto nyo maibalik, no? Yung budget ni Vice President Sara Duterte. Bakit? Meron bang ganong lumabas na balita or issue or something na dinedemand, no, ng kampo ng mga Duterte kapalit ng kanilang pambabatikos sa inyo? Wala naman Talagang nagkaroon lang talaga ng leakage, no? Dahil hindi rin kayo nag-iingat. Di ba? Kung nag-iingat kayo, hindi sana yan mabubuking. Hindi malaki sana yung pera ninyo. Kaso nga lang na-booking. Ngayon, gusto nyo naman sisihin, Duterte na naman. Oops, teka lang, ha? Teka lang. Huwag po tayong maniniwala sa mga tulad nito. Kitang-kita na po ang ebidensya. Yung iba, sa iba pa, talaga nila binabato. No? Sa kanila na nga ibinato at sa kanila bumukol, gusto pa nilang ibato sa iba. Grabe naman ito mga kababayan. Wala na ba kayong natitirang pagmamahal sa ating bansa? Diba? Puro na lang kayo Duterte ng Duterte kahit bakit si Vice President Sara Duterte ba kasama sa pumirma doon? Hindi ba kayo lang ang nagpirmahan doon? Kasama ang presidente na pumipirma. Diba? Tapos ngayon, sasabihin nyo, sinisira lang ng mga Duterte yung 2025 budget dahil gustong maibalik ang budget ni Vice President Sara Duterte. Nako, mahiya naman kayo, no? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang at eto na nga.
Panoorin at bigyan natin ng reaction to. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Dating senador na si Ping Lacson, tila binasag na ang katahimikan at matapang na nagsalita sa publiko at tila nasapol ng katotohanan at napahiya sa mata ng publiko ang Senate President na si Chis Escudero. Matapos itong magsalita at tila pinasinungalingan ng Pangulong Marcos D. Umano ang mga inilabas na pagbubunyag ng dating Pangulong Duterte patungkol sa mga kababalaghan na nangyayari sa BICAM na di umano'y may mga blank figures na permado pa mismo ng mga senador at congressman. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, sadyang totoo talaga ang kasabihan na walang lihim ang hindi mabubunyag at walang ako ang hindi aalingasaw. Matapos ang pananahimik, dating senador and now running for senator sa 2025 election na si Ping Lacson, binasag na ang katahimikan at matapang na nagsalita sa publiko at nasampal ng katotohanan ang di umano'y mga kabalastugan ng gobyerno ngagba ngayon, lalong-lalo na si Chis Escudero. Matapos nitong ipinagtanggol ang di umano'y kapalpakan ng gobyerno ngagba ngayon at pinasinungalingan ang nakakagulat na pagbubunyag ng dating Pangulong Duterte tungkol sa blank figures sa 2025 national budget. Ayon pa sa inilabas na pahayag ng dating senador na si Ping Lacson, and I quote, on the reported black appropriation and the 2025 budget. The BICAM report of the 2025 budget that reportedly contained black appropriation and was signed by the bicameral conference committee members looks like a repeat of the 2019 General Appropriation Act when former President Rodrigo Duterte vetoed 95.3 billion pesos upon the then Soto lead Senate strong representation after we discover anomalous entries in the printed enrolled bill that were not reflected in our ratified BICAM report. But the big difference now is it seems nobody among the present senators dared to care to synchronize the budget document. Hence this controversy now brewing. The Filipino taxpayers deserve an explanation, an examination of the enrolled bill printed by the House of Representatives and comparing it ratified BICAM report will expose those responsible. Unless we examine the enrolled bill that Congress transmitted to Malacanang, we can't determine yet who filed in those blank House of Representatives or Malacanang. A BICAM report cannot be amended. It is only subject to being ratified or rejected by either or both houses. If the enrolled bill is different from the ratified BICAM report, the HOR being in charge of the printing should explain, as in this case of the heavily voted 2019 GAA, as in the case of the heavily vetoed 2019 GAA. If the enrolled bill still contain the black spaces, the burden shifts to the executive branch, particularly the Department of Budget and Management, and quote. Dagdag pa ng dating senador, the Filipino taxpayers deserve an explanation, end quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ang mabait na Pangulo ng Pilipinas ay si President Duterte lang, hindi si BBM. Ramdam ng taong bayan ang pagmamahal ni President Duterte, kaya kahit na hindi na siya presidente, ay hindi nagbago ang pagmamahal ng mga tao sa kanya. Tatay Digong lang talaga ang may lakas ng loob at malasakit sa kaba ng bayan para sa taong bayan. Salot po Congressman Ongab, dalangin po namin ang iyong safety at health po kayong lahat na lumalaban para sa bayan. God bless po. Ang mga mambabatas marahil na walang nakitang blanco ay marahil natapalan ang mga mata ng milyones. Ang tindi, lantaran na talaga ang nakawan. Aba, tatahimik na lang ba tayo? Wala na ngang project, puro sulong pa at aprobado ang budget. What if kung hindi ito nasilip, kaya nilang maangkin ang amount na ilalagay doon? Grabe, sobra na ito. End quote. Si Chis Escudero.
isa na po ang kanilang dialogue ni Kimbo, no? Meron ng blanco ngayon. Kita mo na, Chis Escudero, nawawala yabang mo ngayon. Pinaiikot mo na naman. Wala na tayong magagawa. Nagsampa na po ng reklamo. Ito po si Vic Rodriguez at si Congressman Ungab. Ayan yung sinasabi mo na kung gusto, no? Kung gusto ninyong mag-aksaya ng oras. So yun na nga mga kabayan, yung sinasabi ko kanina, nagsampa na ng kaso si Attorney Vic Rodriguez at si Congressman Ungab. Pero itong mga congressman, no? Itong mga, alam nyo na, itong mga tuwad ko, tsaka yung ibang mga congressman dyan, no? Sinasabi nila, yung pasigaw-sigaw nga yung pasigaw-sigaw sa kay General Villanueva. Hindi ko lang maano yung pangalan niya na congressman, no? Doon sa hearing, sinisigawan niya si General Villanueva. Hindi si Paduano, hindi yung isa. Ha? Siya po nagsalita. Nakita ko po sa interview na sabi niya alam daw naman ng lahat kung sino ang nasa likod ng pagsasampa ng reklamo dito sa 2025 national budget. At tinukoy niya nga, mga kababayan, si dating Pangulong Duterte. Sabi ko, talaga naman, kung sino pa yung nakasilip sa inyong anomalya, siya pa talaga ang inaano nyo ngayon na may pakana ng lahat ng ito. Parang ganun kasi yung pinalalabas nila Duterte ang may pakana ng lahat ng ito. So dito naman, yung sinabi ko, ito. Ito naman, sinasabi naman nila dito na gustong ibalik, no? Yung budget ni Vice President Sara Duterte, kaya nag-iingay or binabatikos itong 2025 budget na ito. Grabe talaga mga kababayan. Wala na talaga silang makitang ibang reason. Kung di Duterte lang. Ganun na ba talaga kayo kahinang mga kukote ninyo? At sa bawat issue na lumalabas, lagi niyong ididikit ang pangalang Duterte. Mapasa ang issue pa man yan. Yan siguro yung sinasabi niyong stick to the plan. Whatever issues, no, na sumingaw, no, kailangan ma-divert papunta sa mga Duterte para Duterte ang sisihin ng taong bayan. Pero nagkakamali po kayo. Nagkakamali po kayo. Hindi po bubong mga taong bayan para maniwala pa sa mga sinasabi ninyo. Na Duterte ang may pakana, kitang-kita naman. Kayo po ang pumira. Bakit si dating Pangulong Duterte pa ba ang pumipirma? Ang last na pumipirma ng mga batas-batas natin ngayon? Di ba hindi? Di ba? May bago na po tayong presidente. Bakit si dating Pangulong Duterte pa rin ang gustong-gusto niyong sinisisi? Oras. Gusto po nila mag-aksaya ng oras. At ngayon, iba na po ang dialogue. Iba na po ang dialogue ngayon ni Quezon Waiter Escudero dahil nabili po yung yabang niya. Akala niya sa mga tao, napapaikot po niya. O ano ka ngayon? Nagsampa na po ng kaso sa Korte Suprema. Yung mga kinakantsawang mo nag-aaksaya lang ng panahon. Biglang bago ngayon, no? Bigla pong bago ang script ni Quezon Escudero. 'Di ba nung una wala kayong pinipirmahan o walang blanco. Ngayon may iba na. Pareho kayo na script ni Estela Quinto. Ayan yung sinasabi ko sa inyo Samantalang si Ungab buhat nung nagsimula, ay yun pa rin po ang kanyang sinasabi. Okay. Buo na po yung puzzle. Buo na yung puzzle. Anong mabubuo na yung puzzle? Hamon niya kay Raysa Ontiveros na galit sa sinungaling. Ayan. Gurgur ka ata ng konti, boss. Bakit konti lang? Gurgur ba talaga? Okay. Yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, Duterteng Duterte. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Bago po tayo tumalakay, no? Ito po ang mga dapat nating iboto dahil ngayon, ang banta na po nila ay next Senate na raw po. Yung susunod na Senado na raw po ang maglilitis, no? Dahil ngayon, yung present setup ng Senate ngayon, baka hindi po sila makakuha ng 2/3. Kaya po yung pagbabanta po nila niyan,
na ang pag-asa nila na ma-impeach si BP Sara, tuloy-tuloy po yung pangarap ng mga to, no? Na ma-impeach po si BP Sara, nakasalalay po kung gaano karami tong maipapasok nilang senador. Kaya po, tayo po, mga Duterte, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung gusto po ninyo, no, na magpatuloy yung ganito at aangal lang po kayo sa buhay, wala po tayong gagawin. Maghihintay lang tayo na nasan na yung militar, nasan yung mga pulis, no? Meron po tayong pagkakataon ngayon na maitama po to at mairating po si BP Sara sa 2028. Kasi po, yan po ang kanilang gagawin. Hindi po sila mananalo talaga kahit na anong gawin nila eh. Ang tangi lang po nilang gagawin para magapi si BP Sara ay ma-impeach po at hindi na makatakbo. Kasi sisiguraduhin nila, no? Okay. Kaya po, eto po masasabi natin, kinakailangan po nating iboto po ng straight tong mga Duterte. Huwag po tayong marami po sumasakay ngayon sa BICAM issue. Una po, lahat po ng mga kandidato ni Marcos na walang say. Wala pong sinasabi kahit na ano pa man. Kandidato pa lang sila. Ito po ay malaking usapin ng Senado. Hindi po to simpleng nagko-comment lang po ang Senado. Mga senador po ang involved dito, no? Mga senador. Ngayon, kung yung mga So yan mga kabayan, tama po si Sir Badong Oratiles, no? Ngayon, may pagkakataon po tayo na ma-shift, no? Yung Senado, pati na rin po ang Kongreso, ay yung Kamara, mga kabayan. May pagkakataon po tayong ma-shift, mabaligtad natin yung mundo dyan, di ba? Sa pamamagitan po ng ating isang boto, no? Kailangan po kapag bumoto po tayo ngayon ay hindi yung mga mukhang mga patay na bayani, di ba? Ano ba yun? Kasi yung mga nasa pera, di ba? Mga bayani, mga patay. Huwag mo mga ganon. Na ano tayo, mabubudol ulit tayo pag ginawa natin yun, mga kabayan. So, straight na po tayo, no? Sabay na rin po natin yung ibang mga, for example, sila Congressman Marcoleta, no? At saka yung iba pa, mga kabayan, na maasahan, no? Ng taong bayan. Kasi pag pinagpatuloy pa to, grabe, ngayon pangalan, walang katapusan, no? Lahat ng, siguro po hanggang matapos po ang term nila, talagang Duterte ang sisisihin nila, mga kabayan. Sa kung anumang kamali ang ginagawa nila, pagkakamali nila, sila po ang mga pumipirma, pero ngayon, Duterte po ang sinisisi nila. Bakit binabatikos? Malamang babatikusin kayo. Gawin nyo ng trabaho ninyo para hindi walang magreklamo sa inyo. Ngayon, nirereklamo tuloy kayo sa Supreme Court dahil sa mga ginagawa ninyong hindi ka aya-aya, di ba? Wala namang magrereklamong tao kung ginagawa po ninyo ang trabaho ninyo ng maayos, di ba? So yan mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.